Matagal din po. Ito kasi malakas yung Pwede mo apoy niya eh. Ang tabay lang siya, palakasin, hindi pwede rin pwede naman. dahan-dahan. Opo. Saka ano lang ginagamit natin? Hindi kami nagamit ng ibang mangga. kahoy. Yung puno ng Kailangan mangga. yung kahoy Anong lang kahoy namin, po ang ano lang, ginagamit? Kakawate. 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 Ito ho Lanzones. yun. Lanzones, rambutan. Lanzones, rambutan, kakawate. Kakawate. Ilang years na po itong Ube Maria Ana? 10 10 years. After ng years. retirement namin dalawa, ako ay retired vet tech, siya ay Public school teacher. sa Quezon City for Quezon 39 City. years. Oh, Wala kami nice. gagawin. May Quezon nag-suggest, bakit hindi kayo, wala kami gagawin. Isa yung Opo. anak namin, wala pa dito. Sa Canada So, siya. Ayun, ano kami, okay naman. So, inspirasyon yung kanilang negosyo para sa mga dito sa barangay, sa mga kapitbahay, 'di ba na ang simpleng ube, pwede mo talagang palaguin at pasikatin at gawing simbolo ng isang barangay at ng isang bayan. Di pa po, congratulations Ma'am Josie and Sir Romy. And balutin na po natin, palamigin na po natin ito at balutin At titikman para nyo. tikman at ipampasalubong. Marami nang nag-aabang. Oo. Okay, marami nag-aabang. Bisitahin niyo po itong barangay na ito. Tabi-tabi po silang mag-uubi dito and kitang-kita niyo na po ang Ube Maria Ana kasi ang gate po nila kulay ube. 'Di ba? Kasi iba po yung binibigay lang sa iyo, pinapasalubong lang sa iyo, and iba din yung mai-experience mo mismo kung saan nanggagaling yung mga produkto na yan. Ay, ibinuhos. Si Ma'am Marilyn po, ang ube queen. She's changing the world. One ube at a time. So, Ma'am Marilyn, ang ginagawa mo po ay pagpapalamig Palalamigin siya para hindi siya mag-moist. para hindi mag-moist. And at the same time, Para hindi mapanis agad. oo. Ano din, parang ini-smoothen niya yung Aalisin. ube. Tsaka inaalis yung mga tutong. Ay, so kumbaga ikaw ang taga-quality check. Ayan ang mga tuto. Yan ang masarap. Oh, ito ba masarap? Ito pala masarap eh. Buo-buo. Ay, oo, ang unat. Ay, ang galing ni Ma'am Marilyn. Sanay. Kasi, yung inalis niya, yun yung may lasang tutong nga. Oo. Tapos, gano'ng katagal naman ho yung palalamigin? Basta malamig na siya, pwede na siyang hulmahin. So, meron silang dalawang sizes. The regular, dito sa mas mababa, and then the large. The regular is 35 pesos, the large is 45. Tsaka siya magiging smooth. Tama po ba? Lagay mo sa lamesa. Sa lamesa. Yan, ganyan. Gaganyanin mo para siya, pag sa padalwa, didikit siya dito. Oh, Okay. Okay. tapos, hilahin mo sa ilalim na ganon. Nasaan na? Kapag ganito hawak. Yan. Ayan, yan. Tapos, ganon. Naku, natatakot ako. Baka tumalsik eh. Ans, bayaran mo na lang to. Nakakahiya. Nakakahiya. Kailangan talaga through practice and experience. Actually, practice po talaga. Tignan nyo naman ang itsura ng ubi ko, oh. Nako, kumpara doon sa ubi ni Ma'am Marilyn. Okay. So, it's really the entire process from the sourcing of the ingredients to the cooking, cooling, up to the packing and handling. Yun talaga ang bumubuo sa isang masarap na produkto. Nako, salamat Ma'am Marilyn. Iiwan ko na po yan sa'yo kasi baka ikasira pa po ng inyong pag nakisali ako dito. So, ibabalot po lahat yan. And then, ang titikman natin ay yung ginawa kahapon. Kasi yun po ay mas nag-develop na yung flavor. Di ba, Ma'am Marilyn? Maraming salamat po. Okay, salamat Dito po, tayo Ma'am. dumaan. Halika
Halika, dito tayo diba? Dito po tayo, Ma'am Marilyn. Ito po, ulitin nyo na lang po. Yun po ang pinakamaganda dyan. Salamat, madam. Salamat po ng marami. Ayan. Lasa mo yung ube. Pero wala siyang flavoring. Walang flavoring. Oo, wala. Okay. Pagka ni-ref mo yan, mas parang kumakain ka ng pastillas, di ba po? Naku ma'am, Ma'am Josie, Sir Romy, maraming salamat at pinakita niyo po sa amin ang proseso and more so na kayo po ay inspirasyon, yung inyong business ay inspirasyon po sa amin. And congratulations. Thank you din. Thank you You're a big very fan of much. us. More blessings po sa inyong negosyo, sa inyo pong pamilya at sa mga kasama niyo po dito. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Uy, kain po Ay, kayo. kayo, sawa na kami. Sila ang bigyan. Kain po kayo. So, nandito naman tayo sa Elmero and Coras. Nagsimula po sila as a pasalubong center dito sa maliit na tindahan na to. And now they have a bigger store here. So, dito tayo pupunta. And aside from pasalubong, famous na din po sila for their delicious pies. Halika. And ito, ang mga pasalubong. So para kang nagbiyahe all around the Philippines. Kumpleto. And ito ha, pinagong, tinatawag ako. This is from Quezon. Masarap po ito. Initin mo ng konti sa toaster, pang-almusal. Pero ang pinunta ko po talaga dito, yung masasarap nilang pies. Alam niyo po, last week, nagpabili po ako ng mga buko pie kung saan-saan. Dumating sa bahay, di ba, Ange? Sobrang dami. Sabi nila, bakit ang daming buko pie na dumating dito? Pero kasi when I taste, normally, bina-blind taste ko yan. Pag tinikman ko, when I taste the products, sabi ko, ito yung puntahan natin. Buti po, ngayong umaga, pinaunlakan nila kami. Aabalahin natin sila, makikita natin kung paano ginagawa ang kanilang mga famous pies. Ay, nako! Ma'am, thank you. Thank you, pinagbigyan nyo kami. Nung natikman ko yung pie nyo, sabi ko kayo na ang idol ko. Ang sarap ng crust nila. And sabi ko, nako, salamat, pinagbigyan tayo na mapapakita sa atin. Nako. It's my privilege, sir. So it's Elmeros and Coras na pies. Ma'am, ano yung pinaka-best seller niyo po sa mga pies? Buko pie. Buko pie. Actually, yun yung aking Yun po ang isa sa mga binabalik-balikan natikman ko. Binabalik-balikan. Ang masarap dito is really yung crust, lasang homemade. And syempre, yung buko po ninyo is good quality din dahil ang San Pablo po, isa yan sa mga produkto dito, main products. And ipapakita nila, ma'am. Yes Syempre, po. hindi lahat ha, kasi yung iba secret yun. Secret po. Pero mapapakita nila yung process. Apa. And matitikman natin yung iba pa nilang products aside from the famous buko Yes po. pie. Ubi pie, buko kasaba, and ubi kasaba. Yes, gusto ko yung ube kasava. Yes. Kasi nung nagpatakbo po kami dito, hindi available yon, sold out na. Opo. Yes, maaga atang maubos Opo, minsan, opo. especially during weekends. Yes. So ipapost natin yung number nitong shop so you can call ahead. Yes po. Di ba po? Para Oh. pre-order niyo Yes, po. Kasi ma'am. po hindi po natin ano yung dating ng customer. Yes. Lalo weekends po. Totoo po yan. Tsaka para freshly baked. Kami Diba? po talagang ang pagbe-bake, ayaw ko po may natitira. Yes. Para fresh ulit namin. Yes. Opo, ma'am. Nako, excited ako. Ayan na. So, nandito na tayo sa loob ng kitchen ng Elmeros and Cora. And
gagawa na tayo ng mga pies. So, ang kanilang secret man dito nyo lang po ito matatagpuan sa Elmeros and Coras. So, isasalang yan, ma'am, tapos matitikman po natin. May mga niluto na kaninang Ready to pinapalamig eat na na po. ngayon. Pwede nating tikman. Ito po ang aking favorite part, yung titikman. Ito yung sinasabi ko yung napaka-flaky. Alam nyo po, yung mga ganyang nalalaglag-laglag, ibig sabihin kasi yan, handmade. Opo. Handmade yung crust. May mga machine-made po, ha? Ayan, no, kitang-kita nyo yung flakiness ng kanilang crust. And yung pagkapantay, ma'am, ng feeling, di ba napakaganda? Pantay na pantay. Ma'am, kakagat na po Kasi ako, po, ha? may food. Ang sarap talaga. Thank you po. Ang sarap talaga. One of the best buko pies. Oo, one of the best. Nung nakita ko pa lang yan, sinabi ko talagang kailangan mapuntahan ko yung Elmeros and Coras na yan. And nung matikman ko, sabi ko po kay Xavier tsaka kay Ange, dear, pilitin nyo kailangan makita natin kasi gusto kong ma-share sa mga viewers natin. Kasi alam mo, ma'am, pag po masarap ang isang pagkain, kailangan yan sinishare natin Sabi ko nga, ma'am, pagka masarap ang produkto mo, magsisimula yan na dudumugin ka, tapos gagayahin ka. Pero pag ginaya kasi tayo, ma'am, ibig sabihin po niyan, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Di ba po? And ma'am, sana patuloy kayo maging inspirasyon sa amin. Kasi ako nagbe-bake ako, pero nung natikman ko to, sabi ko, nako, ang sarap. Ang sarap, ma'am. Thank you po. Maski sila, di ba, nung natikman nyo, eto naman po, ube pie. Kanina pa ako kain ng ube, ma'am pero kakagat ako ng maliit. Yung crust kasi talaga yung nagdala Alam mo yung nandun yung malambot yung feeling, flaky yung crust. Eto naman po, ito yung ube cassava. Ay, umuusok pa. Kukurot lang po ako dito Apo. kasi po, mainit naman, ma'am. Hindi. Sige lang, ma'am. Sanay po tayo sa init. Ay, oo. Masarap yung cassava cake nyo. Lahat po masarap. Masarap. Masarap siya and lalo with the ube. So good. So ayan, umorder na po kayo ha. Umorder na po kayo. Remember, para katulad po namin na hindi kayo mabigo, tumawag po mo. Po sinasabi ng mga locals, pag gusto mo kumain ng tilapia, dito ka pumunta. Ano po ang special sa tilapia ninyo? Ano po, yung inihaw na tilapia po, tapos meron po kaming sinugno kung tawagin. Inihaw siya, tapos may gata na may mustasa po. Sinugno. Opo, kung tawagin siya. Pero yung pinakatilapia nyo po, ayun yung mga buhay po na nandoon. Saan po yan nanggagaling? Sa ano po, sa Talisay, Batangas. At Talisay, Opo. Batangas. Opo. Okay. Ano pa pong mga seafood dito? Ang Marami po kami mga seafoods dito. Meron po kaming inihaw na hito, inihaw na hito. ginataang hito. Meron din po kaming kulawong talong. Yang kulawong talong, yan po ay lutong San Pablo. San Pablo, opo. Ano po? Binayong hipon po, Ay, merong binayong hipon. Pinaite. Nasaan po ayun yun? po. Tapos sinantulan, sir. Nako, paborito ko yung Yan, sarap binayong po. hipon. Meron din po ang presbia. Crispy Fresh bia. bia. Apo. Ano po ang aming sariling gawa? Crispy dulong. May crispy tulong Yes pa. po. Nako, ma'am, parang nandito na po lahat. Opo. At nabasa ko doon, may resort pa kayo. Opo, meron po. Ano po ba ang wala pa kayo, ma'am? Meron din po kami private resort sa may Sabang Concepcion. Oh, wow! Wow! So, sige ma'am, nandito po kami actually para mag-almusal. Apo. So, o-order po kami. Lahat ng mga binanggit nyo, yun ang aming susubukan. Ayan nga. Ma'am, ano po yun? Ayan po, masarap po yan. Suso. Ginataang suso. Ginataang suso. Opo, sir.
Okay. So, kailangan yan itututpick. Hindi, supsupin nyo lang po siya. Susupsupin. Opo, Okay, lalabas sige. na siya. Pa-order po ng Next. isang, Dito ang isang, isa pong suso, isa pong kulawong na talong. yan, kulawo. Tapos yung pong Sinog sinabi na nyo, yung sinugno. yung Inihaw na sinugno may gata. na tilapia. Tapos na ilagyan mo ng crispy biya. Crispy biya. Tsaka dulong. Ma'am, ano po ito? Relyanong bangos po siya, masarap Ah, po siya. Wow, yung, Boneless na siya. yung relyenong bangus Yan eh. nila ay nakabalot Sa sa dahon po. sa dahon. Opo. Yan po, Ma'am Dang, kayo po lahat ang recipes niyo po Opo, lahat opo. yan. Okay. Ma'am, maraming salamat. Titikman ko po lahat. Opo, sige ha? po. Salamat po at pinaunlakan niyo po ulit kami. Thank you. Opo. Marami din po kaming iba't ibang pasalubong. O, di one Iba't ibang stop lugar, pala opo. dito. O, pagka nag-lunch ka dito, dito ka din mamimili ng pasalubong. Nakaka-excite. Nakaka-excite. And pag ganito kasi gusto ko nagkakamay, kaya naghugas po ako tapos nag-wipes. So ito, i-explain ko po sa inyo. This is ginataang hipon. And then, pagka binayo po siya, nagiging ito po siya. They call this binayo. This is my favorite. Ahead of time, and minimum po ng 8 packs ang tinatanggap nilang reservation. So dito, imimit tayo ng owner, si Ma'am Mirna. Yes po. Hello, Madam Mirna. Yes. Tingnan mo naman ang attire ni Madam Mirna. Para ka talagang nasa, di ba, bumalik noong nakaraan. Totoo naman, Ma'am. Ang ganda po nitong lugar nyo. Salamat Ang po. ganda. Simple lang po. Opo, although, bago ka makapasok talaga ha, medyo ipagtatanong mo, ayan papakita ko kasi maliit po yung street papasok, yung hindi mo aakalain na may ganitong farm restaurant. Ma'am, kailan po nagsimula itong Ilaya? At Santa Elena. Opo. Actually, before kasi sa amin, Opo. husband and wife, then ditong pandemic, isinala na namin sa anak namin. So Opo. yung anak na namin ang nagtuloy. Yes Kasi po. naglelo na kami. Yes. So support na lang kami. Ito ka na lang, kumbaga Ako na ikaw lang ang ay taga-welcome. Taga-welcome na lang Di ba po? ako. So ilang Yes po. years na po ito? Bali, nung pandemic kasi siya, ni-start as Ilaya at Santa Elena. Opo. Opo. Pero before, Forest Wood Garden, yung aming Yes. mag-asawa. Opo, yung Oo. Forest Wood Garden, since kailan po yun? Parang nag-start siya 2013. 2013. Oo. So matagal-tagal na rin, kaya sanay na rin po kayo sa operations. Oo. 'Di ba? And ma'am, dito po is 850 per person. Mm-mm. Ano po ang kasama doon? Naroon na po yung may juice na po doon, may rice, may fish, may chicken. Yes. At yung ating pong famous na pansit kalabuko. Pansit kalabuko. Actually, yun nung nakita ko yun, sabi ko, nako, kailangan matikman ko yan kasi bago sa pandinig ko. So makikita nyo, dito po ito, yung pinapakita nating hall na maraming kumakain, dyan po kayo kakain kapag ka nagpa-reserve kayo. May isang grupo po na taga-Antipolo. Ayan, kumakain po sila. Ganyan po ang setup. So tayo naman, napakabuti po nila at pinag-set up tayo dito sa isa po nilang tent. Ayan, so kasama na natin si Chef. Yes po, magandang Opo, Kusinero tanghali di Kusinero de Bukid. Bukid. Ayan. So Chef, so asawa po kayo ni Ma'am Mirna. Opo. So nasa kitchen, ikaw naman Ma'am Mirna ang taga-receive. O, di ba? Opo. Perfect. Di ba? Perfect couple. So Chef, ano po ang menu? Nakikita ko madami tayong mga pinapakulo dito. Yes, ito po yung ating broth na chicken feet. Chicken feet broth. Opo, ito po yung broth ng chicken feet na sasabaw po natin sa pansit. Pinaka-stock po niya. For the pansit kalabuko. Okay. Ano? Doon Buko. Yan. So ngayon, dahil may mga request ang mga kabataan, sabi sa akin, Sir Joe, baka na po pwedeng lagyan naman po ninyo ng noodle. Kasi Before yung iba walang ayaw, noodles. Opo, ayaw po kasi ng iba na, Okay. na puro-purong gulay. Okay. So sige, nilagyan natin ng mushroom canton na pinowderize naman po si mushroom Okay. and then nilahok natin. Ito na po siya ngayon.
Dalawang klase. Saan po ginagawa ito? May pagawaan po dito sa San Pablo Ng niyan. mushroom Opo. canton. Oh, wow. Okay. Ken, meron po tayo ngayong iba pa, kagaya po nito. Okay. Ang atin pong pinakaasin na ginagamit ay ang Seaweed. seaweed. Okay? Okay. Lato. Latok ang pinakaasin. Yan. Tapos And then, meron iba't po iba tayo- pang sangkap. Ito po, Chef, yung tinatawag kong underutilized plants and crops. Ito yan. Ano siya. pong tawag dito? Talinum. Talinum. Pwede siyang Which is tikman ng very high. hilaw. Yes. Very high in iron. Oh, nice ha? Pwede pong lagyan nga lang, Chef, ng kalamansi at saka Oo. pwede mo na siyang kainin. Para siyang yung spinach and Yeah. then may, alam mo yon, yung lasa niya is Slime. very earthy. Mm. Masarap. Yeah. Talinum. Mhm. Ito yung kinakain ni Papa. Hence talaga yung Sa pansit lang po yan, ha? kalabuko. Nako, may pasabog pa pala pag pinapasok yung pansit na yan. Di ba? Ang saya-saya. Madam Mirna, so ito po yung pansit kalabuko, tapos ito kulawo. Kumain na tayo nito kanina. Ano naman po ito? Ay tilapni. Tilapne. Dahil tilapyang mani. Tilapyang may? Mani. Okay. Kaya pala nung binabasa ko yung menu, sabi ko bakit tilapne? Akala ko po, honestly, nagkamali lang po sa spelling. Yung pala tilapyang may mani. Tilapne. Okay, ito. Nasaan po ang mani? Nasa loob. Nasa loob. Ano naman po ito? Napaka-cute. Tinaktak na longganisa. Tinaktak na longganisa. So, kailangan itataktak mo. Okay, itataktak natin mamaya. And then, ito po, Ito po yung herb chicken. herb chicken. Ano-anong herbs po ang nakalagay dyan? Parang meron siyang turmeric mango na binalot po dito. Okay, okay. Tapos, ito po, ay, sorry, yung salad po, Yun naman po yung ating traditional na cucumber. Opo. So, ayan, all for 850 pesos juice. per person Opo, may juice with po. juice. Padating yung juice at may dessert din po mamaya. And syempre, yung ito yung dessert po. Ito po yung rice. Kanin. Pwede kang umikot sa farm. Okay? Sige po, Ma'am Mirna, maraming salamat. Ayan na ang juice. And we will enjoy our lunch. Ay! Mga namimitas na ng... Baka maubusan ho kami. Kasama na po. May bayad po yung... Magkano po per kilo? 70 per kilo yung rambutan. Pero it's really, Tita Vicky, it's really the experience. Para sa akin ha, nung parang sabi ko, nako, nakaka-excite nung nakita ko yung kanilang mga antique display, kitchen setup, yung farm, yung kanilang pasabog na dala nila inay yung mga pagkain mo. It's a total experience. Diba? O by the way, si Tita Vicky, matulak. Yan ang dessert buffet queen ng San Pablo City, ng buong region. Madam Mirna, si Tita Vicky po ang nag-recommend dito. And talagang, pag-recommendation po niya, nako, wala po talagang fail pag siya ang nag-recommend. Tita, kumain na tayo. Ito yung pansit buko, kalabuko. Ang pina-reserve po namin pang 100. Ipapa-take out po namin yung iba kasi po, ang mga kapatid ko po ay late gumising. Tikman natin ang pansit kalabuko. Masarap. Alam mo kung ano yung naalala ko dito? Hindi ko po alam kung bukas pa po hanggang ngayon. Sa QC Circle, meron po doon sa QC Circle na restaurant na puro buko yung kanilang ginagamit. Paki-comment nga po kung nandun pa yung restaurant na yun. Masarap, very natural ang lasa. Etong kulawong, medyo mahirap gawin.
Mm. Ang sarap. Ito, titikman ko po. Maliit lang. Excuse me po ha, kakamayin ko na po. Ayun ang mani sa loob. Tapos pinirito ho. Ang tilapia nyo po, saan po tubo? Mm. So ang tilapia nila dito hina-harvest sa isa sa 7 lakes of San Pablo City. Ang sarap din ng tilapia with the mani. Ito po, gusto ko magtaktak nito. Tinaktak na longganisa. Itataktak ko. Ay! Okay. So parang skinless. 'Di ba? Ang binibili Tita Mirna, yung lalagyan. So, i-enjoy po namin ang aming special lunch. Dito lang yan sa Ilaya at Santa Elena. Tapos mamaya po may pa-dessert. May kasamang dessert itong set meal na to. And then mamimitas tayo ng rambutan. Okay? Sige po. We'll enjoy. Thank you so much, Tita Vicky. Very much welcome. So, ba't po may daladalang plancha? Planchahin pa po yan. Yan po ang pag niluluto po yan sa pamamagitan ng plancha. So, props na lang po yung plancha ang daladala ni Tita ngayon. Pinapakita po. Okay. Nakakatuwa. Maraming salamat po. Pwedeng pakiiwan po yung plancha dito. Joke lang po. Di ba? Joke lang po. Baka mamaya nagkainisan yung magkakasama, no? I-experience nga natin tong chef. Makiki-experience lang po. Ilang taon na po itong plancha na to? More than 200 years. Oh, Si Lolo pa yan. ano po ang laman nito? Paano po naiilak? Ay, naiilak yan. Tapos, pinaplancha pong ganon. Ayan. O, di ba? Ayan yung una, tuwan-tuwa ka. Tapos, kinuha nyo na yung bill. Di ba? Nagtalo-talo na kayo. Anyway, tikman po natin. Ang ganda, oh, toasted na toasted. Alam mo yung toasted siya, pero hindi siya sunog. Tikman natin. Planchado. Anong sugar ho ang nilagay? Muscovado sugar. Mm. Parang suman. Parang suman. Yeah, pero parang siguro yung very distinct na flavor ng San Pablo, katulad nitong Kulawo. Yung nandun yung smoky flavor. Oo. Yung alam mong sinunog, pero hindi siya lasang sunog. May gata din po siya. Wala po. Buko lang. Buko lang. Buko lang. Yes, it's good.